Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, babalikan namin ngayon sa aming mga puso at isipan ang iyong mapagpakasakit sa paglalakbay patungo sa Kalbaryo upang maganap ang pagliligtas mo sa amin. Alalahanin namin ngayon na ang iyong paghihirap ay tanda ng iyong wagas na pag-ibig. Ang iyong pagpasa ng krus ay salamin ng pag-ako sa aming mga kasalanan. Ang iyong pagpapakasakit ay sukatan ng iyong pagpapapatawad. Panginoon, sisimulan na namin ang pagtahak sa daan ng krus. Pangunahan mo kami sa pagbagtas ng iyong mga yapak upang ito ay may isagawa namin ng may pagsisisi sa mga nagawa namin mga kasalanan at pagpapahalaga sa iyong ipinamalas na pag-ibig sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Para sa ginagawa namin ang pakailangan. Amen. Fill our hearts with hope and love, sorrow and confusion. Unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba at pinapuri ka namin, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus, isinagip mo ang mundo. pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipa, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw ng pagbagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila ay nagpunta sa bundok ng mga olibo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng humihinga ay dapat kumain upang mabuhay. Ang tao ay may pangangailangang kumain at magpakain upang siya ay patuloy na mabuhay. Kaya naman, ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan sa paghahanap ng pagkain. Marami ang nagugutom sa ating paligid dahil walang makain o walang nagpapakain. Mababasa natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagparami ng tinapay. Pinawi niya ang kagutuman ng mga taong nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Si Jesus ay patuloy na nagpakain sa atin. Tinatanggap natin ang kanyang katawan sa banal na misa. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Isagawa din natin ang pagpapakain ni Jesus sa mga nagugutom. Ibahagi natin sa iba ang anumang mayroon tayo. Panalangin. Panginoon, iniwan mo sa amin ang paraan kung paano ka namin alalahanin. Ito ay huling hapunan. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral. Ito ang buod ng iyong buong buhay. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na halimbawa ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Ang banal na Eukaristiya ay iyong itinatag sa huling hapunan. Kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikiisa kami sa iyo at ikaw ay nananahan sa amin. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain na hindi lumilipas ang tinapay ng buhay na maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan.
Maglalaan kami ng panahon sa iyo. Magsisimba kami tuwing linggo at pistang pangilin. Ikukumpisal namin sa pari ang aming mga kasalanan. Ihahanda namin ang aming sarili sa pagtanggap sa iyong mahal na katawan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at agya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang ngayon, magpakailanman magka sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ikalawang okasyon, sa pagtangis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba at pagpuri namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, iniligtas mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. At isinisaman sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at mahirap ang kanyang kalooban. Sinasabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib at hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Makalayo ng kaunti, magpatira pa siya at manalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban ang mangyari. Nagbalik siya sa kabinatnan niya, natutulog sa tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras na lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong maglaig sa atsat ng tukso. Ang espiritu nakahanda ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at manalangin. Ama ko, kung hindi maialis ang sarong ito, nang hindi ko inumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at sinadna na naman niya silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwanan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin. At iyon ay ang sinabi. Nagbalik na naman siya, mga alagad, at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at magpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito ang magkanulo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Mahirap maialis sa tao ang kalungkutan.
Kaya kailangan niya kaagapan ang katapat sa pagtangis at pagdamay. Pag-asa sa anumang pagkabigo, tatagpap higit rin na kilala ng tao ang kanyang sarili sa pag-iisa. Ang tao ay dapat matuto mula sa kanyang pagkadapa. Nababatid din natin ang kagandahang loob ng tao sa kanyang pagsuko. Ang tao ay naging lagina sa kanyang pagpapalaya. Hindi ba napakahalaga para sa atin ng maging pagtalima sa Jesus sa katuturan ng Diyos Ama? Panalangin, Panginoon, oras ng katuparan ng gagawin mong pagliligtas, ay babalik muli ang nasirang nayan sa tao ng Diyos. Malaki ang kabayaran ito. Ang pag-aalay mo sa iyong buhay, nakakatao ito at nakapagpahihina ng damdamin. Subalit ang iyong tugon matibay. Ama, hindi kalooban kundi ang iyong mga susunod. Ang iyong tugon sa pagpatunay ng iyong pagtitiwala sa iyong Ama. Maraming suliranin at salimuot sa pagsubok at pagmarating sa ating buhay. Maraming bagay na nangyari na hindi namin matatanggap-tanggap. Subalit dahil sa liwanag ng iyong mabuting halimbawa at unawain na namin ang mga ito at talima rin kami sa kanulan ng Diyos. Ama, karoon kami pansariling nais gawin pero bago ang lahat. Aming itong sasgahan kung ito ay nanaayon sa katuturan ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka sa mahinangalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin ang kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At ang kami ang paitulog sa puso at dadap kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami kasalanan, ngayon at pagkamamatay. Pinaglato sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Na para sa unang na ngayon at pagkailanman sa hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon. And resurrection, fill our hearts with hope, now sorrow contrition. Ang ikatlong istasyon. Pinasamba at pinupuri ka namin, Panginoon. Si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, isinagip mo kami. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Tuwing pista ng Pasko, kinaugali-an na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mamiling ng taong bayan, noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang Barabas. Kaya nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus, na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman. Nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat magpapipinira ka. Ang mga tao ng pagkakasya ng mga saserdote at napakaganda ng bayan na hiniling kay Pilato, na si Barabas ang palayain, at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibighat? Iba ko sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipa ako sa krus.
Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang nagkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, bumagsak ka sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo, at pinalayan niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang tao ay mabilis humatol sa kapwa. Mayroong pagkakataon na siya ay nagduduwag na humarap sa katotohanan. Umiwas o nagmamanghaangan ang kanyang ay humatol sa kapwa. Humatol siya ayon sa panlabas na anyo at hindi sa puso. Marami ang napapahamak sa maling paghusga. Nangyari ito kay Kristo. Uulitin pa natin ito sa ating kapwa-tao. Panalangin. Panginoon, natulan ka ng kamatayan, datapwat wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit hindi ka man lamang kumibo. Bakit ganon, Panginoon? Alam mong sila ay mali. Bakit hindi ka tumutol? Tinamak ka ng lahat, ngunit hindi ka sumagot. Tinanggap mo ang parusa at hindi ka man lamang nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Magbubunawa ka rin sa Matulog nawa kami na magsabi ng pagkakawanan at hindi ng pagninila. Huwag nawa namin siraan ang aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan at dapat namin igalang at mahalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, pagpakailan, pagpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Fill our hearts with hope and love, sorrow and contrition. Ang paghahampas ay pagpusunod ng poro ng sinasamba at pinupuri siya ng Panginoong Yesus. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang na krus ay iligtas mo ang mundo. Babasa mula ang Ebanghelyo ayon sa Mateo. Si Jesus ay dinala ng mga power ng gobernador sa Pretoria at nagkapitong ang buhok ng talyos at paligid. Siya ay hinubaran at sinusan ng isang bayabay walang pulot. Nagligaw sila ng mga tinig at pinutong sa kanya saka ipinagtahap ng isang tanto at sa kanyang kalaman. At pagbalik, isang nidurog buhurad. Tinungan nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos ng putyuti, ang kanilang nilisang siya ang balabas, sinuotan ng salito at inilabas upang ipangas. Namumuno ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paghingi. Hindi ba't ating narinig o ating sinasabi? Sinaktan mo ang aming damdamin. Sinaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng matatalinong salita o pagbubuhat ng kamay. Sinabi ni Jesus, ano man ang gagawin mo sa maliit na ito ay ginagawa mo sa akin. Sinasaktan natin muli si Jesus kapag sinasaktan natin ang ating kapwa. Sinasaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasala. Panalangin. Panginoon, ikaw ang aming hari, subalit ang ginawa nila sa iyo, ang iyong sentro at pagkakasala at korona. Iniis mo
mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkukukyang masdan ninyo ang hari ng Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin, maging sino man ay mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami dapat sa iyong pagmamahal. Panginoon, maraming beses ay pinagpalit ka namin sa iyo. At saka, alangangin kami pagsunod sa iyo. Natatakot kami magpahamak ang inyong aming hanap buhay o piluto. Naghugas kami rin kami at gumagawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, nang maging katulad mo. Kailangan din namin sakit para sa iyo. Dapat din namin matutong mag-ari ng buhay. Matutunan namin na tumalikod dahil kay ganyan ay ang maging tunay mo ang kami talaga. Ama namin, sumasalangit ka, sabay din ang ngalan mo. Upang sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ayaw mo kami sa lahat ng masama. Abagin mo, Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami sa lahat ng ngayon at kung naman tayo amin. Diyan tayo, lahat sa Paparin sa unang-una, ngayon magpakailangan magpasabihan hanggang amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Sino pong magbabasa? Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus ay ililigtas mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ay nandun sa Juan. Kaya si Jesus ay pinibigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Ginawa nga nila si Jesus at lumabas diyang pasan ang kanyang krus. Patungo sa lugar na kung tawagin, Dako ng Bungo sa wikang Hebrew, Golgotha. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. May layunin ang buhay natin dito sa lupa. Mayroon din tayong dapat pagtungayan. Meron din tayong panagutan at dapat nagampanan. Masasabi natin na ito ang ating mamunting krus na dapat natin pasanin. Ang mga ito ay responsibilidad din natin. Ang lahat ng pasanin ay magdadala sa atin ng kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung si Jesus ay nagpasa ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panalangin. Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Isa kami sa mga nagpagkwento sa iyong balikat. Ikaw ang nagbayad na nagawa namin pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong sinabi sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong ibigay sa aming mga pagkukulang. Kay buti mo, Panginoon, subalit anong aming ginanti sa iyo. Ayaw namin mag-is o magpapasakit. Palagi kaming napupuna o nabibintang ng aming sarili. Lamang ang aming kinikilala. Ang rin namin hadlang sa amin ang pag-angat sa buhay. Turuan mo kaming magitulad mo, O Panginoon. Ama namin, sumasalamat ka sa maling ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, hindi ng loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kami matahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Ang bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Pagkaroon sa unang una ngayon at pakailanman at pasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin. At ang resurrection, fill our hearts with hope and love, sorrow and contrition. Ika-anim na istasyon, ang pagkatapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus ay niligtas mo ang mundo. Paglililay, ang taong laging nagtatagumpay sa buong buhay niya, hindi sa lahat ng oras ay mayroong kasaysayan. Meron ding panahon ng kagipitan at ng kalungkutan. Meron ding oras na pagkikipanggali, dadapwat hindi dapat manatili ang isang pagkaupo sa kalungkutan. Kailangan niyang magsumikap at imitin ng Diyos para sa taong isang buhay makahulugan. Nais niya ang taong laging nagpupuyagi at hindi maraming dugo na dumadana mula sa ulo gawa ng pino. Panalangin. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay nagpapasuksok. Labis kang nahirapan sa mga hagupit ng lumantay sa iyong katawan. Labis kang naghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo gawa ng tinik. Subalit ay bumangon para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin, huwag kami mananatili sa pagkasusunod, huwag kami nadadapa sa putik ng pagkakasala. Kinakailangan bumangon din kami sa tulong Panginoon, babawang kami mula sa buhay na walang direksyon, tungo sa buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Babaon kami sa pagkaalipin sa mga bisyong sugal, alak o droga, tungo sa buhay na nakalaan. Maging kasangkapan mo sa iyong misyon, pagliligtas dito sa lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pagpasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami itahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala ng babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Parang sa unang-una ngayon, magpasalanan, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ikapitong istasyon. Si Jesus ay tinulungan ni Simon Sireno. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus ay iniligtas mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, isa sa magagandang kaugalian nating mga Pilipino ay ang tinatawag na bayanihan. Likas sa atin ang magtulungan, dumarami tayo sa mga taong nangangailangan o sa mga namamatayan. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Dahil din sa pag-ibig, si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Balikan natin sa ating isipan ang ating nawawaglit na kaugaliang bayanihan at damayan. At sa ating pagtulong,
Itanong natin sa ating sarili kung ito ay dahil sa pag-ibig o dahil magiging kapalit nito. Gumaya tayo sa ating Panginoon na hindi nag-iisip ng sariling kabutihan. Ang lahat sa buhay niya, ang buong buhay niya ay para sa iba. Panalangin. Panginoon, ang bundok ng Kalbaryo ay malayo pa at kinakailangan marating mo ito sa gitna ng iyong mga paghihirap at pasakit. Ngunit walang nagpusang tumulong sa iyo. Kinakailangan pa ang pagiging ang isang kabilasan. Tulungan kami, Panginoon, na matulungan namin tumulong para sa iyo. Alisin mo sa aming mga sarili ang takot na masangkot, ang kaluwagan sa pagdamay, ang panginginig magbigay kung hindi magagantihan. Gawaran mo kami ng pagkakatakot, hindi sa tao kundi sa Diyos. Kung kami natutukso sa maling ugali, pakiusapan o mabuting usapan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at agyan kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, natupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magkasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon. Let us be beautiful. We call your passion, your death and resurrection. Hearts with hope and love, sorrow and tradition. Ikatlong istasyon ay ikawalong istasyon, si Jesus at mga babaeng taga Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng Krus, iniligtas mo ang mundo. Pagbasa mula sa ibang Elyo ayon kay Sang Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nanananggoy at nananagbitin. Dahil sa kanya, nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan niyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan niyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinusumpo ng hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, madalas ikumpara ng tao ang kanyang sarili sa kanyang kapwa. Bakit ako at hindi siya? Bago kumilos ang isang tao, siya ang nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ano ang mapapala ko? Ano ang kapalit? Ang paborito niyang salita ay ako at akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang sarili ang ginagawa nating pamarisan ng ibang tao. Mali ito. Ang dapat natin itanong ay, ano ang magagawa ko para sa aking kapwa? Parisan natin si Jesus. Tayo ay paliwala ng malang Panginoon sa ating buhay. Panalangin. Sa hiwaga na bumabalot sa mga pangyayari ay hindi nababatid ng mga babaeng taga Jerusalem na ang dapat nilang tangisan ay ang kanilang mga sarili. Kami man, Panginoon, ay dapat tumangis sapagkat kami ay makasalanan. Kaya mahabag ka sa amin, Panginoon naming Jesus. Wala nga namang kwenta ang aming buhay dito sa mundo kung mawawalan kami ng grasyang kaloob mo.
habang sumasama kami sa iyo sa daan ng krus, ay ipaubaya mo sa amin ang pagkakataong ito na lumuha kami ng may pagsisisi. Tulungan mo kaming magsisi dahil sa mga ginawa naming pagtalikod sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at adyaan kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Pagparoon sa unang-una ngayon at pakailanman magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na cross ay iniligtas mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangungulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, nais ng tao na siya ay ikinagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang. At tumitingin siya sa panlabas na anyo ay ng iba. Kung mayroon ba o wala. Kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tingnan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuan. Subalit nag-alay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliin huwarang? Panalangin, Panginoon, ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng damit, kundi pati na ng dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na ubarin namin ang ugaling papakunwari at pagnanasal, magsukuntala sa kainahan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang magpapag-alay rin kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, tadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Pinoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon. So, at confession.
ikasampung istasyon ang pinaglalapalang magnanakaw. Ngunit sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay liligtas mo ang mundo. Sa pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, pinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka, na sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagmimila. Bakit kaya isang pagkamali ng tao ay nakalimutan na ang 10 kabutihan kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating pagkatao sa tao ay ang kanyang nakaraan, bakit natin pinalitaan magitin ang mga magaganda at makalkulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon, kinalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinapatawad niya ang lahat nating kasalanan. Patuloy siya nag-iwala at sa ating kabutihan ng Panginoon ang ating dakilang huwaran. Analangin, Panginoong, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit inanggap mo ang mga paghihirap sa iyo ng mga walang paniniwala sa iyo. Isang inding paghamak na ikaw at ipakot sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtula at panmuso, hindi sila nagtagumpay sa pagdalitas. Sila ng iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami ang nawala ng pag-asa ng kaya namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng magnanakaw ay iyong pinagpala dahil nagsisisiya ng kanyang mga kasalanan. Nagsisisiya kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at maglaan ka sa aming ng lugar sa paraiso. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaitulog sa tukso at adyan mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Luwalhati, sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa mga ngayon, kailangan magpasawalan hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Karabing isang istasyon, mahal na ina at ang mahal na alagad
sa pangalan ng Diyos. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay niligtas mo ang mundo. Magbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak," at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bigyan ka ng isang ina ay isang dakilang pamana. May higit pa ba dito? Siyempre, ang ibibigay natin sa ating pinakamahalaga sa atin. Ano ang mabilin natin sa isang taong aalis? Pag-ingat ka, ang salita nito ay may mamahon magmamahal. Nang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad, pinagkaloob din siya sa ating maging ina rin. Pagkalami, Panginoong Jesus, hindi ba't nilagdagan ang iyong pagdusa na makita mo ang iyong mahal na ina na nagdalamhati ito sa sanyari sa iyo? Ang mahal mong ina ay karamay mo sa iyong pagdurusa. Sino nga ba ang isa ang nakakatagal kong nakikita niya ang kanyang na pinahirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina, ay utasan mo ang iyong alagad na matagit mo rin kaibigan na huwag siyang pababayaan. Para din ang iyong alagad sa pagkakaroon ng isang ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Tinanggap din namin si Maria ng buong puso. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Santa Maria ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Bulati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapag sa unang-una ngayon, magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ni Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon. Kalabing dalawang Ikalabing dalawang istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus ay niligtas mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-ikatatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Narinig ito ng ilang mga tayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias, agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha na isang esponga, tinibak ng maasim na alak at inilagay sa dulo ng isang tambon na pinisilip kay Jesus. Ngunit sinabi ng mga iba, hintay mo, nanapin mo natin si Elias upang ibigay siya. Ngunit sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda at ang ikalawang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minamahal na namatay at ang tao ay nangulila, lumuha at nagtatanong, bakit siya pa ang kinuha? Ang totoo, hindi dapat ikalungkot ang kamatayan sapagkat ito ang pinto ng kaharian ng aming Diyos. Ang kamatayan ng susi upang marating ng tao ang tunay niyang tahanan, bakit siya nangulila. Kung may minamahal niyang namatay, makakita sa Diyos. Panalangin. Panginoong Jesus, habang nakabaybay sa krus ay wala sa mga tinis mo ang iyong isip. Bagkus ay inaalala mo pa ang mga naghihirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mo, Ama, patawarin mo ko sila. Pinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran na isang pagmahal na dalisay. Kailangan namin ng iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, at sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang. Lord Jesus Christ, walk this road with us. Let us be a follow the footsteps to the cross. We recall your passion, your death and resurrection. Fill our hearts with hope and love, sorrow and contrition. Ikalabing-tatlong istasyon, si Jesus ay nilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea ng ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Nakikita natin ang kahalagahan ng isang bagay kapag ito ay wala na sa atin. Bakit nga ba kung alin pa ang wala, siya pang hinahanap-hanap? Madalas nating marinig ito. Kung sino pa ang mahal mo ay siya pang nawawala sa iyo. Subalit, ang kanilang mga salita, gawa o halimbawa ay nanatiling buhay sa ating isipan. Tulad sa ating Panginoong Jesus, lumisan siya sa ating piling subalit nanatili siyang buhay sa atin. Kung talagang mahal natin si Jesus, ay isa sa buhay natin ang kanyang mga aral. Panalangin. Panginoong Jesus, nagsimula ang iyong buhay sa isang hiram na sabsaban at ngayon natapos din ito sa isang hiram na bibingin. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama. Naganap na ang pagliligtas sa sanlibutan. Ibinalik mo sa tao ang dati niyang karangalan. Napanauli na ang naputol na ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang naging puhunan mo para sa aming kaligtasan. Ilubos mo kami sa pamamagitan ng pagbubuhos mo ng iyong mahal na dugo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang may sa buhay namin ang iyong mga aral at ang naging buhay mo sa lupa. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang hapon po.
na istasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa mga nangitan ng siligtas mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, magbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat. At kasimputing ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang naningil patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Kakaiba ang tibok ng ating puso kapag muli nating makita ang isang dating kaibigan. Matamis ang ating ngiti kapag ating nasilayan ang isang minamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga alagad. Napawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan at takot. Tayo man ay naliligayahan din sa katotohanan na buhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Umakyat man siya sa Ama, pagkatapos nito ay babalik naman siya sa ating laging pag-asa sa buhay. Panalangin. Panginoong Jesus, sa pagsakit na 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Ang pagkabuhay mo ay nagpapatunay na nalupig mo ang kasalanan at nasupil mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami malungkot sa pagpasan namin sa aming munting krus. Naway maipamalas namin sa aming salita at halimbawa ni ikaw ay buhay sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maipangaral sa iba ang iyong salita. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ang kakanin sa araw-araw at pagkawan kami sa aming mga sala. Para pagkakawag namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami kaitulog sa puso at tagyam kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatayan. Lulhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Pangalan sa na ngayon at pagkailan ng pagpapalaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.